Samantala, kasabay ng umiiral na gun ban, pagbebenta ng toy gun sa mga baratilyo o tiyangge, mahigpit na ipinagbabawal ng PNP at COMELEC. Narito ang report. Nakaalerto ang pulisya sa mga baratilyo, tiyangge at mga tindahan ngayong umiiral ang gun ban. Kasabay ng gun ban ngayong election period, ipinagbabawal din ang pagbebenta ng mga laruang baril o toy gun. Tayong tinatawag na imitation firearm or replica. Kung sa tingin ng ating mga kapulisan, substantially similar yung binibentang baril sa tunay na baril, it might fall doon sa election offense violation. Karamihan sa mga negosyanteng nagbebenta ng laruan sa baratilyo sa Dagupan City, tinanggal muna ang kanilang mga panindang toy gun. Inabisuhan na raw kasi sila ng PNP bago pang implementasyon ng gun ban. Kaya para iwas kumpiska, itinago na muna nila ang mga panindang toy gun, lalo pat malaki rin ang puhunan nito. Ay, hindi kami nagbibinta po. Dahil bawal po yan sa mga bata. Dahil nakakasakit po yan ng mga bata. Eleksyon, bawal yan. Tiniyak naman ng otoridad ang regular na monitoring para matiyak na walang mga toy gun o gun replica na may bibenta ngayong election period. Samantala, ilang aspirant sa Pangasinan ang humihiling ng gun ban exemption ayon sa Pangasinan Police Provincial Office. At the same time, may mga elected officials din tayo na nagre-request ng gun ban exemption. Depende po yon sa kung pasok sila doon sa isang individual na may threat sa buhay nila. Pag-aaralan po yan, ipapalitid po ng PNP yan, at agad naman ina-actionan para maproteksyonan ang ating kababayan. Sa ngayon, wala pang inaaprubahan ng otoridad na request for gun ban exemption sa probinsya ng Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.